Okay, so mga kababayan, since yan ang pinag-uusapan natin, nandito pa rin tayo mga kababayan, Semana Santa. Okay, ito pag-usapan natin, balik tanaw mga kababayan. Ito, ganito po binastos ni Digong Duterte ang Diyos, mga kababayan. Sino po ang nakakaalala nito? Balik tanaw tayo, mga kababayan. Dahil ngayon po, ano ang nangyayari sa mga Duterte? Anong nangyari kay Digong? Nakakulong sa dahig. Ay, second demotion. Sili, I move. Okay, of course, mukhang pera. Ayun lang alam ni Robin, ay second demotion. Okay, ito mga kababayan, puntahan natin yung pambabastos ni Digong na hindi po, kaya po nagbago ang aking pananaw, ang aking suporta kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Isa ito sa mga naging dahilan, mga kababayan, ng bastusin niya po ang ating Panginoong Diyos, mga kababayan. Paano ka maka-concentrate na yung Diyos mo pinako sa krus? Oo. Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako? Putang ina. Nagmura pa. Sabihin ko, lighting, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irehis. Hindi niya talaga naiintindihan, mga kababayan, ang dahilan po ng pagpapapako ng Panginoong Hesukristo, mga kababayan. Di ba? What is the real purpose nung action niya na yon? Di ba? Alam naman natin sa Bible, mahalata nga talaga hindi nagbabasa ng Bible. Kahit hindi ka magbasa, makinig ka lang. Meron naman mga pinapakita sa TV na yan eh. Sa totoo lang, yung magic book, di ba? Yung pambata. Siguro mga kababayan, hindi dumaan sa pagkabata to eh. Tanda agad eh. Yung bagay na yun, di ba nga, sabi ng Panginoong Hesukristo, kayang-kaya niya mga kababayan yung lahat ng mga pagsubok na yan. Kaya lang, hindi niya pwedeng gamitin, mga kababayan, kasi yun ang utos sa kanya ng Ama eh. Yun ang utos sa kanya na tayo po mga kababayan, ang mga kasalanan ng mga tao ng sanlibutan noon ay tubusin ng ating Panginoong Hesukristo. Diyos mio, itong si Rodrigo Roa Duterte. Ano ba sabi niya mga kababayan? Ito pa Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Kita nyo? Stupido talaga itong putang akong ganun. Grabe, no? You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. Pero wag ka, mga ka-GPnatics, maraming mga tao, maraming mga Pilipino ang humanga pa dyan kay Digong Duterte. And they even, mga kababayan, mimic. Ginagaya nila yung mga pananalita, mga ka-GPnatics. Sila ay lumayo sa Panginoong Diyos dahil po sa sinasabi nitong ni Digong Duterte at that time, mga ka-GPnatics. Diba? Nauso ang pagmumura. Wala nang respeto sa mga babae. Pati ang Panginoong Diyos, inaalipusta. Estupido ang tawag nila. Wala nang, noong mga panahon na yon, parang yung mga tao, mga Pilipino, ayaw na rin magsisimba. Dahil nga pinaniwalaan nila, yung mga naratibo nitong si Duterte, na napaka-stupid din naman ng God na to. Sinasabing ganon. Biruin mo, gumawa ng perfect, tapos dinumihan niya yung kanyang perfect na paggagawa. Siya lang din ang nag-isip. Kung di ba naman tanga, sabi niya. Diba? Nakakita nyo ngayon, anong nangyayari sa kanila? Karma. Diba, Dali Babes? Super duper karma, Rayan, ang nangyayari dito sa pamilya Duterte. Hindi na po sila makatulog ng maayos.
Oh, pinagdurusahan nila ngayon ang kanilang mga pinaggagawa. Lahat naman yan, mga kababayan. Yan ang exactly you reap what you sow. Diba? Ma'am Caroline, thank you. How can you rationalize a God? Maniwala. Oh, ikaw, maniwala ka? Kaya nga sabi ko, maniwala niyang. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the seed? Bakit original? Nasa home ka pa, may kasalanan ka na. Tsak-tsak, walang yun ng nanay pati tatay mo. Wala ka bang kasali? Tapos ngayon, may original sin ka. Tanginang klase. Oh, tinatawanan pa. Tingnan niyo yung mga tao na yan, mga ka-GP Natics, yung mga pagmumukha ng mga tao na yan. Natatawa pa sila talaga. 'Di ba? Yan ay isang tahasang pag-amin. Yan ay isang mga kababayan pagpapakita ng kanilang suporta dito sa bastos na matandang hinayupak na Duterte na ito. 'Di ba? Pasensya na kayo sa aking bunganga dahil medyo hindi maganda. Mga kababayan, gusto ko lang pong ipaalala dahil ngayon ay panahon ng pagdinilay-nilay, panahon po mga kababayan ng pagsisisi. 'Di ba? Oo, hindi tayo malinis bilang isang tao. May mga kasalanan tayo, nagkakamali tayo. Ang mahalaga po, tayo ay magsisi. 'Di ba? Tayo po mga kababayan. Pero kapag nagsisi ka, dapat huwag mo ulit-ulitin. 'Di ba? Dapat ilibing mo na sa limot. Kalimutan mo na. Magbagong tao ka na. 'Di ba? Anong klaseng reliyon yan? Yan ang hindi ko matanggap. Kita nyo na? Ito pa. Wala akong sinabing torpe ang Ginoo ko. Has President Sabi ko, Duterte crossed the line? That is a question now raised by many Catholics, including sinabi followers ko, of your other God Christian is not my denominations, God, because criticizing your the God is clergy, stupid. imperfect as they are, Pero is one mo, thing. sinabi niya But yon. attacking the core teachings of their faith and the God they believe in is another. Why is the President doing this, and what is the impact, or what impact will this have on one of the most important institutions in the country and the predominant religion? Nagbi-play pala sa background. Kasi sinasabi niya, your God is stupid, mine has common sense. Sabi ni Digong, mga kababayan, teka, sino ba ang bumuo sa'yo? Sabagay, tama naman siya. Tama siya, GP. Dahil ang kinikilala niyang Panginoon ay ang demonyo. Diba? Demonyo ang kinikilala niyang Panginoon. Kaya, mga kababayan, magkaiba talaga. Wala akong sinabing torpe ang Ginoo ko. Sabi ko, you review the tapes. Di ba sinabi ko, your God is not my God because your God is stupid. Hindi, ibig sabihin, mga kababayan, ng magbagong tao, actually, naririnig ko din yan doon sa mga preacher, no? Magbagong tao, ibig sabihin, huwag mo nang gawin yung mga ginagawa mo dati. 'Di ba? Pag nagsisi ka, mga kababayan, huwag mo nang ulit-ulitin 'yon. Huwag mo nang babalikan yung mga gawaing masama, hindi maganda. 'Di ba? Dapat pag nagsisi ka, kailangan doon ka na sa gawang matuwid. Oh. Sabi ni Rayan, baka iba naman ang Diyos niya. Kaya nga, si Satan. Oh, siya pa nga daw ang papalit doon. Mine has a lot of Oh. common sense. Tapos kayo, why do you have to talk about religion? If I choose not to believe in any God, what's the fucking thing about it? It's the freedom of to choose one. Why do you have to make, sabi ko, ininsulto ko, sabi ko, your God is not my God. Remember? Kayong mga EBS-CBN, i-review. Your God is not my God. Ay talaga mga ka-GP Natics. Alam nyo yung Panginoon natin talagang ano yon, napakamabuti, 'di ba? Busilak ang puso.
At alam natin mga kababayan na mahal tayo ng ating Panginoon. Samantalang si Digong dahil hindi niya kinikilala ang ating Panginoon, mga ka-GPnatics ngayon, dinudusa niya po. Ha? Kasi hindi ang Panginoon natin, hindi niya kinikilala, iba daw ang kanyang God. 'Di ba? Oh, doon pa lang mga ka-GPnatics, wala na pong paggalang ito sa Panginoon natin. Although iba-iba tayo ng relihiyon, no? But we are not talking about the religion here. We are talking about, mga kababayan, doon sa nag-iisang lumikha sa ating lahat. Hindi daw niya Panginoon yun. Kasi, His God daw ay may common sense. Visit na to. Sarap pa tuktukan sa ulo. Mga kababayan. Biruin nyo, kaya wala anong ugali meron sila. 'Di ba? Kita nyo si Pulong na lang mga ka-GPnatics May asawang tao. Isang congressman. Anong ginagawa? Kitang-kita. 'Di ba? Ang kahalayan. Ganon din kay Digong. Oh. Kaya hindi sila matahimik. Sana nga wag munang mamatay ang impacto 'Di ba? Pahabahain pa yung buhay. Para hanggang sa kahuli-huli ang patak ng kanyang hininga, mga kababayan, ay parusahan siya. Dito pa lang, 'di ba? Dito pa lang. Hay nako, mga kababayan. Sana wala na po. Sana ang lahat ng mga Pilipino natauhan na. Sana ang mga Pilipino, mga kababayan, ay hindi na po kinikilala si Digong Duterte. Pero ngayon, sabi niya, your God is not my God. Pero bakit sila, yung mga kaalyado nila, ay humihingi ngayon ng tulong sa Panginoong Diyos? Anyway, mga ka-GPnatics, ayaw ko naman sirain yung araw nyo. Inumpisahan natin ng masaya, tatapusin natin ng masaya. Kaya wag po kayong sumimangot dyan, mga kababayan. Magbunyi po tayo dahil buhay po ang ating Panginoong Diyos. Laging nakaantabay, laging nakatingin sa atin. Wag po tayong mahiya. Tumawag lang po tayo sa Kanya. Kahit ano pong sakit, kahit anong hirap, kahit na kayo, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa dyan. Alam ko, mga kababayan, diba? Darating ang panahon kasi miss na miss nyo na yung pamilya nyo. Diba? Pero lahat yan, ang pagsasakripisyo nyo ay may katapat, mga kababayan. Alright? So, thank you so much to everybody, mga ka-GPnatics. Thank you. At mag-ingat po kayong lahat, mga kababayan. Mahal po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Thank you. Bye, guys. See you when I see you. Bye-bye. Thank you. Disoriented ang pamilyang Dutz. Correct. Mga kababayan. 'Di ba? Pag ang tao kasi nabuhay sa dahas, 'di ba, wala nang kinikilala yan. Nakita naman natin sa dahas sila nabuhay. Mukhang lahat ng yaman nila sa dahas din Hi, Mamay! Wala, hindi ko raw pinansin si Mamay Rin Santiago. Pinansin naman kita kanina. Balikan mo. Pinapansin kita, ha? Huwag ka dyan. Isa ka ring tampururot, Ma'am Rivia Pasyulan, nakikita na ngayon kung paano ni Lord pinaparamdam kay Digong at pamilya na mayroong Diyos dahil sa problema na kanilang hinaharap. Natuto sila tumawag sa ating Diyos. Tama. Siyang tunay at totoo buhay ang Diyos in Jesus' name and karma is real, sabi ni Ma'am Irma Kapuyan. Kalasyak ka, ano? Mamona! Ano to? Kaslasyak. Sir JP, awan kwartak, kim kapit lang. Nako, pare-parehas tayo, walang pera. Wala na nga yung kwintas ko. Diba? Pero alam nyo guys, sa totoo lang, sabi nga nila, yung paghihirap nyo na yan, may katumbas yan, mga kababayan. At the end of the rain, sabi nila, there is a rainbow. Diba? Tama ba yun? Hindi ko alam kung tama yung sinabi ko. Mga kababayan, ingat po sa lahat. Thank you. Pinasaya nyo po ang